Hello mga ka-backyard, good morning sa ating lahat. So, magpapakain ako ngayon sa aking mga alagang pansit chicken. Sa dito, naglimlim na po ang ating black USL hen. So, tingnan natin ang malapitan para makita ninyo kung ano ang ginagawa niya. So, ito po yung black USL hen natin mga ka-backyard. So, ayan. Carton lang po yung ginawa kong paitlugan sa kanya. Sit up sa kanyang breeding area. So, okay na po ito mga ka-backyard na sit up sa ating mga alagang USLP. Kaya ako nilagyan ng lupa para maka-exercise ang kanilang paa. So, ito ang purpose ko. Bakit ganito ang ginagawa ko sa kulungan ng aking mga breeders na USLP. So, ayan. Kilala po natin ang USLP mga ka-backyard na maganda maglimlim sa kanilang mga itlog. So, no need na po tayong gumamit ng incubator. Kung hindi naman kayo nagmamadali sa pagpaparami ng inyong mga alagang USLP, so much better na sila lang ang maglimlim. Huwag nyo nang ilagay pa sa incubator. Pero kung katulad kayo sa akin na marami akong order na hinahabol, kaya gumagamit talaga ako ng incubator mga ka-backyard. Paminsan-minsan, pag mayroon ako mga breeders na naglilimlim na at kung nakita ko na medyo madami na yung stocks kong itlog sa incubator, so tsaka ko pa sila hinahayaan na maglimlim. Katulad po nito ngayon, hinahayaan ko siya na maglimlim sa kanyang itlog dahil marami po tayong itlog na naisalang sa incubator. Actually, pulibok na po yung incubator natin, kaya hinayaan ko na lang siya na maglimlim. So puntahan naman natin mga ka-backyard ang aking mga 2 months old, 1 month old na mga pansit chicken. So, ito yung mga 2 months old mahigit na USLP ko mga ka-backyard. So, ayan. Mayroon po tayong black dito na USLP. Tsaka mayroon din tayong buff. Ayan, buff po yan paglaki. Dahil medyo may pula-pula po siya. At saka mayroon din tayong white. And then yung brown. Ito yung brown natin. So, napakaganda po ng brown natin mga ka-backyard. Oh. Napakakapal ng crest niya. So lahat po ng mga USLP ko dito is pang out ko po. So kung willing kayong bumili o di kaya gusto nyo mag-alaga ng mga itong klaseng manok, so mag-PM lang kayo sa akin, nasa taas ang aking FB page. I-PM nyo lang ako para ma-entertain ko kayo sa mga kailangan ninyo na pansit chicken. At saka dito naman sa gilid, ito yung mga Polish Frizzle ko at saka Polish. So Polish po ito, Polish Frizzle. Yan, napakaganda po ng Polish Frizzle natin mga ka-backyard. Oh. Napakabuhaghag ng kanyang balahibo. So kaya mga Polish din yan. Actually yung Polish natin is nasa 12 pieces ito. At ngayon nasa 2, 4, 6, 7 na lang sila. Dahil marami po tayong customer na nag-avail sa mga Polish natin na pour out. So, isarado na natin mga ka-backyard dahil pupunta tayo sa gilid naman na kulungan. So, dito naman sa kabila, ito yung mga Nikidnik Showboy USLP ko at saka Sugar. So, mayroon din tayo ditong black na USLP Sugar. Ayan. Napakakapal po ng balahibo niya sa paa. At saka, napakaganda po ng kulay niya. At saka mayroon din tayo ditong white. Mayroon tayong brown. Ayan. At saka ang pagkain po nila mga ka-backyard is itong Galimax 1. Ito muna yung pinapakain ko sa kanila. Mag-change feed ako pag umabot na sila ng 3 months old. Saka ko pa ito bigyan ng Integra 2000. Sa ngayon, hindi ko muna binibigla ang aking mga alagang pansit chicken na magpalit agad ako ng mga patuka nila. So dito naman sa taas mga ka-backyard, ito yung mga 1 month old ko ng mga sisiw. So ito yung pang 3rd batch sa incubator natin na na-hatch dito. So ang nakikita nyo yan, project ko po yan. So ang mama niya is USLP and din yung papa niya is Polish Frizzle. So kaya ganito ang result. So tingnan natin ng malapitan mga ka-backyard kung gaano ba siya kaganda. Ayan. So, ganito siya kaganda mga backyard. Marami na po siyang balahibo sa paa.
At saka buhaghag na po ang kanyang buhok na medyo may kunting pagka USL key. So ayan. So ikikip ko po ito para matingnan natin kung ano ang kanyang hitsura pag naging malaki na siya. So napaka-astig mga kabakyard, napakaganda. Ayan, napakaganda. So iniilawan ko muna sila sa gabi at nilalagyan ko din ng muskitiro para makaiwas sa lamok, dahil ang mga ganitong edad kasi ng mga sisiw natin mga kabakyard is madali talagang makagat ng lamok, o hindi po sila nakakasurvive pag hinahayaan natin na kagatin sila ng lamok. So ang ginawa ko, ang diskarte ko is naglalagay po ako ng muskitiro sa gabi at saka iniilawan ko. Successful naman mga kabakyard. 10 pieces na mga sisiw natin is wala pong namatay sa kanila, so lahat po nabuhay sila. So effective na effective ang diskarte natin sa pag-aalaga ng mga pansi chicken na sisiw. Saka dito sa pang-apat na kwarto, so mayroon dito mga naked neck. Nasa 2 months old pa lang ito mga kabakyard. Mayroong naked neck, mayroon din normal neck na black. So pang-out ko po itong lahat. So ayan, pinapakain ko muna sila, dahil pag nilagyan ko kasi ng medyo mababaw na pakainan, sayang na sayang po yung patuka mga kabakyard. Kinakaykay po ng tuka nila para lumabas. So much better na ganitong pakainan ang paglagyan natin sa ating mga sisiw na pakainin para hindi masayang ang kanilang mga patuka. Dito naman sa pang-anim na kwarto, ayan, meron po dito mga Polish Frizzle. So itong black na to, napakaganda po ng pagka-frizzle niya mga kabakyard. Napakabuhaghag ng kanyang balahibo. So para po siyang karniro. Ang ganda niya. So mayroon ditong ash gray. So ayan po yung ash gray natin. 10 po yan mga kabakyard ng ash gray natin. At mayroon ditong white. So ayan yung white natin dito. Saka mayroon dito yung black dito. Ayan, napakaganda. So boy po yung ano mga kabakyard. Itong malaki ang palong na Frizzle black. So lahat po na nakikita nyo mga kabakyard is pang-out ko sila. PM lang kayo sa akin para ma-entertain ko kayo kung ano ang kailangan ninyong bilhin o ano ang mga naibigan yung bilhin sa aking mga alaga. So dito sa taas, ito na po yung update sa mga cornets na sisiw natin mga kabakyard. Malaki na po sila. Actually 4 na lang to. 6 kasi ito, na-sold na yung 2. Kaya 4 na lang natira dito. So pour out ko din ito. Magkikip lang ako dito ng ng 2. So either female or male yung ikip ko para may pang-out din tayo na 2 sa ating mga customer na mapaibig sa kanila. So ayan, napakaganda po ng katawan ng mga Cornish Bantam mga kabakyard, napaka-brusko. At saka maganda sila gawing pang-pet natin sa bahay. So ito ang kagandahan sa mga Cornish Bantam pag nag-aalaga tayo. So ito po ang papa mga kabakyard sa project natin na USL Kihen at saka Polish Frizzle na rooster. So ayan, napakaganda po ng papa nila. So kitang-kita nyo naman mga kabakyard, napakabuhaghag ng kanyang balahibo. At saka itong 2 to, mga sisiw ko na to dito mga kabakyard, itong 2 to. So ito po yung female at saka ito naman yung male. So ang bala ko dito, dahil magkapatid po sila, so ipapartner ko ang female sa ibang male para hindi ma-inbreed ang mga Polish natin na manok. Tsaka itong Bok USLK natin is pinagpahinga ko siya. So ayan, dahil ngayong katapusan ng January is ibabalik ko siya for breeding. At saka ang pinapakain ko sa kanilang mga kabakyard is itong Integra 3000. Ito yung ibinibigay ko sa aking mga alagang pansi chicken na inaalagaan dito sa aking area. Tsaka ito namang white na USLK natin dahil nagmamolting po siya. So pinagpahinga ko din siya sa breeding. Katulad po sa silver binche natin na USLK hen. So pinagpahinga ko din sila. By January ko na siguro ito gagamitin para makondisyon yung katawan nila pagdating sa breeding.
Tsaka ito naman yung Cornish Bantam na female natin. So ganito kaganda ang Cornish Bantam mga ka-backyard. Kahit maliit sila, sulit na sulit naman yung laki nila dahil sa napaka-brusko nilang katawan. So ito po ang mama sa pinakita ko sa inyo ngayon na 4 na Cornish Bantam. So dito, ito yung Frizzle hen ko at saka Selkie na roaster. Ayan. Pinagpahinga ko din sila para pagbalik nito sa breeding is kondisyon na. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Once again, advance Happy New Year po sa ating lahat.